Kasama ang COMELEC, pinasok ng Navotas Police ang isang malaking warehouse sa Barangay San Jose, Navotas City. Dahil sa impormasyong may vote buying doon. Hindi makakalamas yan. Papasok na tsepo ng mga otoridad ay isang babaeng nagpakilalang taga Malabon na may dalang bag na may 400 puting sobre. At ang laman, tig 300 piso sa bawat sobre. Mga 400 po. 400. Kanino galing yan? Kanino galing bilog yan? Kanino kandidato galing? Ay, wala po. Ipapaliwanag ko po. Yes po. Ang nasa batas natin, pagka may pera, may envelope, tapos may mga individual na nandyan, tapos may listahan, eh vote buying po yan. Eh mahirap po na, isipin nyo, hindi naman kayo registrado, hindi kayo taga na botas. Ayon sa COMELEC, matagal na sila nakakatanggap na sumbong at ngayon lang nila naabutan sa akto ang umano'y bigayan. Nakakatuwa pero nakakangit-ngit at nakakagalit. Nakakatuwa dahil siyempre minahuli kami. Nakakagalit dahil despite the fact na sinasabi na natin na wag niyong gagawin at pinapatunayan natin talaga yan na hindi natin palalampasin yung mga ganyan, may mga nagkukumit pa rin. Depensa ng babae, nagsasagawa lang sila ng watchers training. Yeah, yun po yung isa na nakikita namin modus operandi nila. And turned out na yun nga po, yung ballpang pera, kakaroon din ng payout. Para kanino po bang kandidato po yun? Yung ginagawa niya? Binibigay niya? For now po, masasabi ko po ay isa po siyang candidate for elected position sa Barangay Longos, Malabon po. May mga nahuli kahapon ang COMELEC na allegedly ay mga watchers na po sa Navotas. Pero later on, nalaman na ito raw po ay mga taga-Malabon. At meron pong mga report na ito raw po ay mga taga-Barangay Longos, Malabon. Ito po ay bahagi ng inyong mga constituent. Ano pong masasabi niyo tungkol dito? Actually, nakakahiya. Nakakahiya kasi syempre, yung Malabon, nahuli na may ginagawa kapabalaghan sa ibang city. Nakakahiya sa Nagota, syempre. And actually ako nalaman ko lang through messenger na binabalita sa akin ng mga tao na dana meron na nahuli dito, pinasok ng mga pulis, maraming tao, pinabarangay natin. So, doon ko siya nalaman. Tapos, nag-send na sila ng mga pictures, na-send nila yung picture ng mga tao na maupo, tapos yung babae na may hawak daw, yung man. Kapag niyo tanggap yung booking information, what did you do? Nagulat ako kasi yung babae na nasa picture at kilala ko siya, na-meet ko na siya once. Nabasa ko na lang sa report, ang name niya is Maribel Eugenio Policarpio. Kilala ko siya bilang Beth. Head siya ng Mayor's Public Assistance Services ng Malabon City Hall. MPAS ang tawag nila. So nagulat ako nung pinadala sa akin yung picture na, oh, yung taga-City Hall yan ah. Nagulat ako. Meron po ba kayong ginawang pagsasaliksi or investigator being a barangay chairman? Paano siya napunta doon? At bakit nandun yung mga constituent niya? Hindi kasi ako pwedeng pumunta ng Navotas at makialam. It's not in my jurisdiction. Dito lang ako sa barangay ko. Sa akin lang, ang kinakamusta ko lang, kamusta naman yung mga taong nahuli sa loob. Kasi syempre, constituents ko pa rin yun. Ako, nag-care pa rin ako dun sa, alam natin mali. Pero syempre, mag-care ka pa rin kung okay naman ba sila doon. Tsaka kasi, ang sa nakakaalam ko, parang joint investigation po siya. Tama po ba? Na Navotas Police at ng COMELEC. So, hindi na ako nakialam. Hindi ko, wala yun sa wala ko talaga makialam doon. It's their investigation. Kapitana, regarding po sa pangyayari, no, nabanggit nyo na rin na meron kayo na mukhaan doon, no, yung si Bella, siya ba yung parang pinaka-point person na tinutukoy ng mga polis? Na siya. Okay, meron ba kayong gustong pagpaliwanagin o i-call out sa pangyayari na partido? Nabanggit po kasi taga-City si Bella. Ako naman, hindi naman. Siguro, alam naman ng mga Malabon that she is working in City Hall. Kung meron man, kayo, mga press, mga media, kung gusto niyo malaman why is she there, I mean, I'm not the right person to answer that question. Siguro you guys should talk to people from City Hall, yung mga nasa taas no. Kung why is a person employed in Malabon City Hall, what is she doing there? Pero bilang tumatakbo po ng member, kay Kapitan at itong
ay kumakandidato rin po. Is it proper na kayo dapat ang para mag-post ng challenge sa City Hall kung bakit yung taong nandoon na siya nangasiwa sa payout ay konektado sa City Hall? Totoo naman. Actually, pwede ko rin naman siyang question. Kaya lang, alam na eh. Alam naman ng mga tao. Hindi ko na kailangan siya. I don't need to point it out because people know. Kilala siya ng mga tao. So, may fear ba, Kapitana, na pwedeng ikaw yung target noong vote buying na yun? I mean, vote against you. I don't know. Pero ito ba, merong pangamba dahil nga, Hindi mo matatanggap sa akin yun. Kasi syempre, kasi ginawa yun. So, dalawa lang naman kami naglalaban. So, it's against me, di ba? If it's for dun sa kalaban ko, it's against me, di ba? Di ba po? Ma'am, ano po yung Kapitana? Ano po yung nakikita yung impact ng nangyari na yun? Ano sa candidacy mo? Sa candidacy ko, impact ang nangyari na yun. Yes. That will depend kung ano po yung magiging action ng COMELEC. Kung meron magiging impact yun sa pagtakbo ko, nasa sa COMELEC po yun. Hindi niyo po nakikita na yung palang mga constituent mo kayo, isa-isa lang yung buwa o meron palang gumagapa sa mga nasusukan mo para hindi rin. Nasa sa kanila na yun. Kung gusto nilang lumaban sa madaling paraan or yung mga tao kung nagpapadala, hindi that's not my control anymore. Basta ako, clean campaign, bahala sila if gagawa sila ng gano'n. Nasa sa kanila na yun. Gaya nga na nangyari, nakuli, di ba? Kung may ginawa ka talaga ng mali, may balik. Sinasabi po kasi mga watcher, ilan po ba inaalaw ng watcher sa inyong mga kandidato na kukunin yung watcher? Alam ko, 2 per candidate. So ikaw, dalawa na lang watcher mo. Sa per precinct. Per precinct ko. Ilan po ba? We have 91 precincts. So yung 91 times 2, so more or less 200. And that, 200 yata yun. Mga ganon. Halos 200-300 yata. Ganon. Eh, kayo po kailan po ba kayo? Kasi parang, Kasi sinasabi nila watchers. Sila Sinasabi po nila watchers training. Pero according to the COMELEC, napanood niyo naman siguro dun sa interview, yung sa news, napanood ko na rin eh. Wala silang paraphernalia for watchers. Walang taong capable for training ng watchers. Ibig sabihin, wala kang paraphernalia. Asan yung watchers kit? Asan yung, di ba? Sasabihin mo, this is for watchers, wala kayong watchers kit. Sasabihin mo, training ng watchers, wala man lang kayong board, wala man lang kayong na paano matuturuan yung mga tao. At saka, watchers training, may pera. Di ba? Kailan po ba dapat sinasagawa ang watchers training? Watchers training kasi dapat, sumulat ka sa COMELEC. Mag-inform ka na may watchers training na. And ang COMELEC, kumuha sa amin ng list of watchers. I'm sure, pag kinuha nyo ngayon sa COMELEC, malabot yung list of watchers, the people there are not on that list. Kayo man nagsabi na po kayo ng 91 na tao. Opo, nagsabi na po ako ng list. I'm sure sila din nag-submit. Pero alam, bakit ko rin yung list na yun. Nasa kanila na yun. Pero kasi yung mga taong nandun, they're not watchers. Kapitana, sabi nyo kanina, empleyado ng City Hall, yung pong babae na si Miss Policarpio. And then, based on our investigation and research, you are not an ally of the present mayor of Malabon. Ano tingin nyo rito? Tapos constituent pa ninyo yung mga nandun na nakakahapon. May kinalaman ba ito sa politika at sa labanan sa barangay? Ayokong magsalita tungkol saan. Kasi, ang ko lang is may barangay. Whatever the ginagawa ng mga itaas, it's up to them. Kumbaga, kung kasama sila doon or hindi sila kasama doon, problema nila yun. Basta ako, as of now, nandito ako sa barangay, Lumos, my focus is this. Ito lang parang. pero may panawagan po ba kayo sa COMELEC? Kasi, gaya na sinabi nyo, may pangamba na baka most likely kung hindi ka kayo yung nasa likod nun, yung kalaban nyo, and maapektuhan yung mga boto for you or yung vote against you. May panawagan po ba kayo sa COMELEC? Wala naman po. Ako po, gusto ko lang po magpasalamat. Unang-una sa Navotas Police. Thank you dun sa pag-aaral nilang action. Sa EO po, election officer ng Navotas din, si
si Atty. Gary Bonifacio kasi nga nakita naman natin yung action na nila, hindi nila hinahayaan na mangyari yung mga maduduming laban na ganyan. And gusto ko rin pong pasalamat syempre sa ating pong Comelec Chairman, kay Chairman George Garcia. Thank you very much po na talaga pong pinapa-implement po ninyo yung malinis na halalan. And hindi na po ako mananawagan kung kanino man sa Comelec or sa police kung ano. Basta ako, aasa na lang po ako, nagagawin po ninyo yung tama. Doon naman tayo eh. Lagi na tayo sa tama. Pero yung pangamba na doon, na baka nga ikaw yung tinatarget ng dayaan na yun. Pwede. Hindi natin masabi. Hanggang hindi lumalabas talaga yung investigation nila, hindi tayo pwede magsalita. Hintayin ko na lang na lumabas yung report, tapos saka natin makikita. Do you think ang city government, especially the mayor, nakikialam sa barangay election? I hope not. Kasi hindi dapat. Pero I think that is a question that you should be asking the person involved. Kasi walang karapatang magsalita para sa akin. What is your appeal to the mayor? Considering na yung nahuli kahapon, is empleyado ng city ba? I trust naman that she would deal with that person sa tamang paraan. Since empleyado siya ng City Hall, magtiwala tayo na bahala na po siya kung ano ang dapat niyang gawin. Alam naman po nila yung tama sa kanya. Huwag po sanang konsintihin yung tao na gumagawa niya. Yun na lang. Pagbensahin ka po sa mga constituent niya na dito. At sa mga gusto pang gawin yung bagay mo. Hindi na po, huwag na po. Kasi nakakatakot. Tingnan niyo naman, nahuli yung mga tao. I'm sure kahit pa paano, syempre makakatrauma mahuli ng gano'n, di ba? So, umiwas po tayo. Ayusin na lang po natin, maging malinis na lang po tayo, iboto po ninyo kung sino yung tingin po ninyong nararapat, ganun na lang po. Sabi kanyo po mga nahuli, ano po ang mga sampi yata? Sa police investigation po natin na hindi pa yata lumalabas ang lumabas na yung investigation. Hindi pa na-request. Kasi paano ka nang kailangan sila? Siyempre po kami paliwanag. Na-request na ba yung nahuli? Nahuli na ba? Na-request na ba? I-request pa lang kasi after na-request kalalabas yung ano ito. Opo, yung record po. Doon po natin makikita ano ka na po. Sa request. Kasi sa Nabotas nangyari dun sa parang lumang abandoned warehouse ng Mega Sardines. Yun ang sabi yun ang sabi sa mga report. Doon daw nangyari yung incident. Ibig sabihin po, sa nawakas na ano, iba hindi naman ganun. Opo. Sa Nabotas po nahuli yung mga nagamal ko. So, hindi naman. Siya yung nahuling bumibili ng boto? Bumibili na siya ng boto? According sa mga polis, yung babae? According sa kanila, kasi may money. Pag may money, vote buying mo. Yun ang sabi sa accused na ng boto. Si Maribel Policarpio. Baka sa Nabotas niyo po pwedeng malaman kung sino yung ari mo. Hindi ko alam pero sino yung ari mo. Ano mga ganyan yung tayo. Lang police qualification. Kung may mag-reality. Okay. Iniisip mo ba ma'am na mag-file ka ng disqualification based on the documents, mga evidence na naglalasan? Well, I think, parang, since it's a joint investigation of the Nabotas Police and Comelec po mismo, parang sila na yung mag-apply. Pero if needed be, wala namang po problema mag-ano. Kasi the evidence is there. Everything is there. You cannot deny it. Kahit anong spin ang gawin nila dun sa nangyari, hindi naman tayo makakita. So you're going to file if ever? Pag hindi na tayo, let's see. Ano lang tayo? Hintay lang tayo, tingnan natin. Siyempre kung gagawin naman nila yung dapat, ano na lang? Hintayin ka na lang. Kasi ang huli rin yung kailangan Uli ako.
linawin ko na ngayon, mga taga-barangay Longos, Malabon, yung mga naaktuan ng pulis na binibila ng boto o inaabutan ng pera. Mga taga-Longos Malabon. Longos. Kaya doon kayo nababahala dahil mga taga-Longos Malabon ito. Actually, hindi naman sa ganun. Kasi, ang sabi kasi dun sa interviews na binigay ng mga police at saka ng COMELEC, na nalaman nila yun kasi parang minamansyagan nila for how many days na siguro ilang barangay na yung gumagawa doon. Nataon lang nung nahuli sa amin, sa Longos, yung mga tao nandun. Pero yung mga previous barangays na hindi ko alam kung ano. Siguro it would be better kung sa police tayo magtanong. Yung mga nauna ng nangyari doon. Yun ang sabi ng mga police. Kaya nila na kasi nag-investigate sila for how many days. Ilang araw na lang yung Okay. kung nagawa nila yun, noon pa, kung last day. Yun nga po. Kaya po, inaano pa lang na sana nga po yun nga. Sa mga una sa mga tao, tapos syempre sa mga kapulis na natin, kung meron COMELEC task force, sigurado yan, sa a day before the elections, 2 days before, magpatay din po tayo. Kasama tayo. Para malinis. Papa ko, sino ka kikinapan? Doon sa nangyari na yun, na meron din ba? Lumos, yung saan sa barangay ko. Well, makikita natin kung sino yung mga benefit kung araw ng election. Yung mga benefit sila ng benefit kung nakakita sa akin, dahil gumagawa sila ng mga balaskugan, or kung mag-e-effect yung ginawa nila na sila yung ginodo. Ito yung sinan. Hindi na natin mag-e-predict kung saan masamang epekto. May nakausap na kayo doon sa isa. Kahit isa lang doon sa mga nakareho. Kung sino daw ang behind yung pagka-ibigay sa kanila sa kanila. Personally, wala po. Sa police ko alam ko. Sa investigations nila. So, alam ko may mga umabot. May panawagan po ba kayo sa mga kababayan nyo, sa mga authorities? Sa mga kabarangay ko, yun lang po ang panawagan. Kung ano po yung tingin natin tama, kung sino po yung tingin natin na yung mas mabuti para sa atin, yun lang yung modo natin. Tapos sa mga otoridad naman po, gawin po natin yung tama. Yun lang po. Para hindi na po maulit to. Para hindi na maulit yung mga ganitong matatapang na mga kaganapan nila na ito. Mag-sample tayo. Mag-sample tayo para at least magkaroon na ng takot yung mga gumagawa nila. Sample lang kailangan yan para matakot ang mga tao. Thank you. Okay na po. Okay na po. Salamat po. Maraming sa inyo. Wala kang Sa inyo. Sa inyo.